Urban Legends PH. Keep your lights on. Sa bawat tahimik na gabi, sa likod ng mga aninong gumagalaw sa dilim, may mga kwentong pilit ng kinalimutan pero patuloy pa rin bumabalik. Mga kwentong nagmumulto, bumubulong at nag-iiwan ng takot sa bawat Pilipino. Handa ka na bang pakinggan ang mga lihim ng gabing ito? Ako nga pala si Kuya Jay at ito ang Urban Legends PH. Handa na ba kayo makinig sa mga kwento ng kababalaghan? Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and share. Hindi ko inaakalang magiging tahanan din ng mga patay ang bahay naming tinitirhan ngayon. Sa umpisa, akala ko mga imahinasyon lang. Pero habang tumatagal, mas lalo ko nararamdaman na hindi lang kami ang nakatira dito. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 silang kaluluwa. Mga multong tila hindi kayang lisanin ng aming bahay. Hindi ko akalain na may bago palang nakatira sa bahay namin at hindi siya tao. Noong una, akala namin simpleng guni-guni lang pero unti-unti may mga bagay na nangyayari na hindi mo talaga maipapaliwanag. Isang gabi, habang abala kami magkakapatid sa kanya-kanyang ginagawa, biglang may nangyaring kakaiba. Ang bag ng kapatid ko na nakapatong na maayos sa may pa-incline na lamesa ay biglang nahulog. Pero hindi lang basta nahulog, parang may tumulak at nung tumigil ito, nakadapa na sa sahig. Tahimik kaming lahat, walang hangin, walang kahit anong gumalaw. Pero ramdam ko may presensya sa paligid. Kinabukasan naman habang ako'y kumakain sa hapag, napatingin ako sa kurtina sa tapat ng bintana. Wala namang kaming bukas na electric fan, sarado din ang mga bintana. Pero ang kurtina unti-unting umaangat pataas. Parang may kamay na humihila dito. Napalunok ako, pinilit kong isipin na baka may hangin lang, pero paano magkakaroon ng hangin kung lahat ng bintana ay sarado? Lumipas ang mga araw, ngunit lalo lang naging kakaiba ang mga nangyayari hanggang sa isang gabi, ako mismo ang nakaranas ng pinakanakakatakot na sandali sa buong buhay kong ito. Ako'y natutulog nang bigla akong bangungutin. Sa panaginip ko, may isang babaeng maitim, mapula ang mga mata at ang balat niya ay parang sinunog. Nakalugay ang mahabang buhok at habang nakatitig siya sa akin ay unti-unti siyang umingiti. Mula sa likod niya, lumitaw ang 6 na kamay at tigda-2 ang nakasakal sa akin, sa aking ina at sa aking kapatid. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Ramdam ko ang bigat ng mga kamay na sa leeg ko. Sumisigaw ako sa loob ng panaginip pero walang tunog na lumalabas. Sa takot ko, nagsimulang umusal ang labi ko ng ama namin kahit hindi ko ito sinasadya. At sa sandaling natapos ko ang dasal, bigla ako nagising. Hingal na hingal, pawis na pawis. Nanay ko, nanginginig habang ginigising ako. Sabi niya sumisigaw daw ako habang natutulog. Nuusal ang ama namin ng paulit-ulit. Akala ko tapos na doon ang kababalaghan pero hindi pala. Ilang gabi matapos iyon, nakitulog ang nobya ko sa bahay. Kinabukasan sabi niya sa akin, bumangon daw ako noong madaling araw. Tumayo raw ako at nagpunta sa may pinto. Nagtaka siya dahil akala niya umiiyak ako sa loob ng kwarto. Kaya tinanong daw niya ako, anong ginagawa mo dyan? At ang sagot ko raw ay, umihi ako dito. Pero ang boss ko hindi raw normal. Parang boss ng babae, mababa, malalim at malamig. Pagkatapos noon, bumalik daw ako sa higahan at natulog ulit. Pero ang nakakatakot, wala akong maalala. Wala akong kahit anong ideya na tumayo ako nagsalita. Doon ko na-realize baka may bagong multo sa bahay namin. Isang babaeng hindi namin kilala. Tahimik siyang nanonood, nagpaparamdam at minsan pinaglalaruan kami. At hanggang ngayon, tuwing gabi, bago ako matulog, palagi ko naririnig sa may kisame ang mahinang kaluskos. Parang may naglalakad at minsan parang humihinga sa mismong tabi ko. Madalas magparamdam tuwing umaga. Isang araw, ako lang mag-isa sa bahay. Nakahiga pa ako sa kama, double deck kasi yung gamit namin. Nasa itaas sa mga sinampay sa pangalawang palapag ng kama. Tahimik lang ako noon, nagpo-phone, pero mamaya-maya may bumabato sa akin ng mga sinampay.
Isa-isa silang nahuhulog sa mukha ko, sa dibdib ko, kahit walang hangin. Akala ko may pusa lang pero nang tumingin ako, walang tao, walang kahit anong gumagalaw. Ramdam ko lang na parang may dalawang batang naglalaro sa paligid. Sabi ng kapitbahay namin, may kambal na batang lalaki daw na nalunod sa dating balon bago pa itinayo ang bahay na ito. Mula noon, tuwing tanghali o gabi, minsan may naririnig ako ng tawa ng mga bata. Mahina pero malinaw. Isang araw, ako lang mag-isa sa bahay. Tahimik ang paligid, walang TV, walang electric fan, tahimik pati ang kapitbahay. Habang palabas ako ng kwarto, napatingin ako sa butas ng doorknob ng CR. Nasira kasi yun at tinanggal na. Sa maliit na butas na iyon, nakita ko ang anino ng isang matangkad na lalaki, parang naliligo. May tumutulong tubig. Ang problema, ako lang ang tao sa bahay. Umaripas ako ng takbo palabas, hindi ko na inisip isara ang pinto. Mula noon, kapag ako lang mag-isa, hindi na ako pumapasok sa CR na yun. Tuwing November 1, laging may kakaibang nangyayari sa bahay katabi ng amin. Doon dati nakatira ang orinal na may-ari. Matagal na siyang patay pero taon-taon sa araw ng mga patay, bumabalik siya. Maririnig mo na parang may naliligo sa CR nila kahit nakasarado ang bahay. Ang mas nakakilabot, ang pader ng CR nila ay kapaderan lang na kwarto namin, kaya kahit nasa kama ka, maririnig mo ang lagasgas ng tubig, ang tunog ng timba at ng pag-ikot ng gripo. Minsan umaamoy ng sampagita sa hangin, amoy ng mga patay. At kapag gabi, maririnig naman na bumubukas ang stove sa kusina. Wala naman tao pero biglang aandar ang apoy. Alam namin siya yon, ang dating may-ari ng bahay. Bumabalik para mga lagayan daw ng init ang kanyang katawan at tahanan. Siya ang pinakamabait sa lahat. Rin ang pinakakakatindig balahibo kapag nagpapakita. Ang sabi ng mga matatanda, dati raw tenant ang isang taxi driver dito. Isang gabi, umiinom daw siya ng maraming. Nagpakalasing, kumain ng maraming balot at chicharon. Kinabukasan, nang buksan ng isa sa mga kasama ang CR. Doon nila nakita ang taxi driver, patay na, nakaupo sa inidoro. Nang pinagawa muli ang bahay, ginawa na lang bodega ang bahaging iyon. Doon ako madalas manigarilyo kasi tahimik, pero isang hating gabi, habang naninigarilyo ako, napansin kong may lalaki nakaupo sa sulok. Hindi ko agad iniisip na multo, akala ko kapitbahay lang. Pero nang tumingin siya sa akin, pamilyar ang mukha niya. Yung nasa lumang picture frame sa loob ng bodega, yung taxi driver. Napahinto ako, natigilan. Tiningnan ko lang siya at nang gumalaw siya, tumingin diretso sa akin. Napahulog ko ang sigarilyo, tinapakan at mabilis na pumasok ng bahay. Hindi ko na muling pinasok ang bodegang pagkatapos noon. Hanggang ngayon, gabi-gabi, ramdam ko pa rin silang lahat. Minsan, sa gitna ng katahimikan, may maririnig kang kaluskos sa kisame. O kaya mga yabag sa hallway kahit wala namang tao. At kapag lumalabas ako ng kwarto, sa salamin, sa sala, minsan may nakikita akong babaeng nakatayo sa likod ko, nakangiti. Baka nga totoo ang sabi nila na kami na lang ang nakikitira sa bahay nila. May mga kwentong hindi basta makalimutan. Kwento mo ang sayo. Send your true horror experience or urban legends. Pakiisa yan sa mga susunod kong ikwento. Message me at facebook.com/urbanlegendsph1111.